Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is June 15, 2024. So, ngayon is ipagpapatuloy lang natin yung ating nasimulang series dito sa week na to. So, yung bago natin simulan yung series na talakay natin yung araw, ay muli muna nating balikan yung naging series natin last week para sa mga bago lang na tagapanood at tagapakinig ng ating talakayan sa ating devotion. So, yung tinalakay po namin last week ay God's guidance in times or in decision making. So, in decision making, kasi ang pag-decision is napakasagrado. Hindi naman literal sagrado na yung parang napaka-importante yan. Pero, pag meron tayong guidance ni God, is talagang maganda yung kakalabasan at talagang iba rin kasi may guidance niyan compare mo yung sa sarili mo lang is talagang parang sarili lang iniisip mo, hindi yung iniisip mo yung iba or hindi ka humihiling ng magandang kakalabasan kasi hindi ka humingi ng guidance iba yung may guidance yan. So yung series na try natin yung araw ay trusting in God's in times of waiting. So sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay, kailangan pagkatiwalaan natin yung Panginoon natin. Kasi, kunyari may hiling ka, may gusto ka mangyari sa buhay mo, paano mo, hindi mo pwedeng hindi mo pwedeng, Lord, sana po magkaroon ako nito. Hindi mo pwedeng yung pagkainik na yun, kuha mo agad. Lalo na napakahirap pala ng hiling mo. Siyempre, kailangan mo rin ng paghihintay or pagtitiwala sa Panginoon na ayusin ka ng Panginoon at bibigyan ka niya ng lakas, ng kindness kung paano gagawin to. Hindi pwede yung maasa ka lang talaga. Kailangan marunong ka din gumawa. So, yung Bible verse na tatalakay natin araw ay Psalm chapter 37 verse 7. Ang sabi dito, be still before the Lord and wait patiently for Him. So, be still in the Lord. Manatili tayo sa Lord at kailangan manahimik lang tayo. Silent lang tayo na may tiwala sa Panginoon. Tapos kailangan marunong tayo magtiyaga na maghintay dun sa hinihintay natin or hinihintay natin yung magtiyaga tayo maghintay sa Kanya. Na do not when people succeed in their ways when they carry out their wicked sin. Yun, kunyari, huwag tayo mabalisa sa mga gumiginhawa or sa mga lakad niya dahil daw sa mga tao na nagkasagawa ng mga masasama or mga pakana na hindi maganda. So, para lumako yung ating talakayan, tayo dumako sa ating teaching at application. Ang una sa ating teaching, contentment before God is secret to be happy life. So, yung contentment na bago daw ang Panginoon or inuuna pa daw bago ang Panginoon is yung ginagawa natin yun is simpleng sikreto para doon sa magandang buhay. So, God provides everything we need but everything we want. So, ang Panginoon ay yung nagpo-provide or nagbibigay sa atin ng blessing, ng grace, ng mga gusto na kailangan natin pero di lahat ng bagay na gusto natin. Number the envy robs us of our in Christ. Yeah. Receive only what God give outside of this evil. So, kailangan tayo magreklamo kung ano lang yung gustong ibigay sa atin ng Panginoon kasi pag sobra-sobra rin kasi pwede itong pakinala ng diablo, ng masama or makakasama sa atin. Do your best while waiting God to give you success. So, gawin natin lahat ng bagay natin habang naghihintay tayo. And sa last, be the happiest person of being content in Christ. So, maging kontento tayo sa Diyos na siya lang ang Diyos natin at maging tayo masayang tao. So, ayun pa para sa araw na ito na may minatulong tayo sa pakinig at panood. God bless to all.